payag na palitan ng ating konstitusyon. Ako ay sang-ayon dyan sa Chacha. At ang 1987 Core Constitution, kung tutuusin nyo, ay talagang isa sa mga nagpalugmok sa ating ekonomiya. Dahil ang 1987 Core Constitution ay binuo lamang at sinulat lamang ng 50 tao na appointed ni Cory. Hindi yan binoto ng taong bayan. Hindi dumaan sa demokrasya. Hindi tumaan sa tunay na representante ng mga taong bayan. Kundi inappoint lang. At dahil mga inappoint yan, ang una nilang inatupang dyan ay kung paano maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Na nagkaroon ng restriction sa ownership ng telecommunications, nagkaroon ng restriction ng ownership sa mining, nagkaroon ng restriction sa media, at kung ano-ano pang mga restriction ang nailagay. Kasi ang purpose nila doon, para yung kanilang mga negosyo ay maprotektahan at hindi sila magkaroon ng kakompetensya na malaki. Kasi nga naman, pag binayagan yung mga international investors yan, madadaig sila sa laki ng pera na pwede pumasok. Kaya lamang, halos naman lahat ng bansa ngayon welcome na ang foreign direct investment. Kaya mas maunlad ang kanilang ekonomiya dahil na pinayagan nila na pumasok ang mga foreign direct investment sa kanilang mga bansa. At kung tutuusin nyo, yung 1987 Core Constitution, yan din ang naging sanhi kung bakit nawala sa atin ang claim natin sa Sabah. Ang Sabah ay talagang pag-aari ng Pilipinas. Nagbabayad pa nga ng renta ang mga oil companies na namamayagpag dyan sa Sabah. Hanggang ngayon ay nagbabayad sila ng renta, which only means na atin talaga yung Sabah. Pero kasi, under the Core Constitution, drinap yung claim na yan. Kaya hindi na naungkat yan dahil drinap na ni Cory Kasi si Ninoy, espiya ng Malaysia. At ang nangyari, na-drop yan. At tapos, binigyang daan ng 1987 Core Constitution ang privatization ng mga public utilities. Ano yung mga public utilities? Kuryente, tubig. Isipin nyo, kaya mahal ang ating kuryente. Kasi ang nagpapatakbo, mga negosyante na. Ang nagmamayari, negosyante. Samantalang noong panahon na yung Presidente Marcos at ang mga nakaraang pa mga presidente, ang kuryente ay pag-aari ng Estado. Ang nagmamanage, nag-ooperate ng kuryente ay ang Estado. At kaya nga, noon, kahit na malugi yan, kahit na hindi kumita, ay okay pa rin. Kasi ang balik naman yan ay yung sa ekonomiya ng tao. Ang balik niyan ay yung murang kuryente para sa mga tao. Hindi baling malugi ang Estado. Kasi public service yan, public utility. Sa kabuuan or in general, ang nakikinabang ay ang taong bayan. Ngayon, ang nangyayari, mahal ang kuryente, more than 30% ng income ng mga ordinary and regular households ay napupunta sa kuryente at tubig. Ang renta pa ng bahay. At siyempre, pagkain, gamot, tuition. Kaya sumikip ang kanilang purchasing power dahil sa kuryente at tubig pa lang napakalaki na ng kinakain. Hindi lamang yon, dahil nagmahal ang kuryente, maraming mga kumpanya, mga international companies, mga multinational companies ang nagsipagsara dito sa Pilipinas. Ang reklamo nila, mahal ang kuryente. Saan sila nagpunta? Sa China, sa Vietnam, sa Malaysia, Taiwan. Kasi doon mura ang kuryente. Kasi ang kuryente sa kanila ay owned and managed by the state. Ang bansa mismo ang may-ari ng kuryente at ng pag-ooperate nito. Dito sa atin, ang may-ari ng kuryente dito ay mga private companies. Siyempre mga private companies, ang gusto lang yan, tumubo ng tumubo.
Nakita nyo nga, tuwing magde-declare sila ng kanilang annual income, bilyon-bilyon ang kanilang kinikita. May pag-asa kaya At yan ang dahilan. sa gobyerno. Yung privatization na yan. Bansa. Hindi nakalagay doon sa konstitusyon na binibigay sa kanila. Pero merong ano doon sa, may mga provision doon sa constitution na nagsasabi na in case of national emergency and extreme national emergency, the state may take over the operations of public utilities. Di ibig sabihin, binigay mo na eh. Binigay mo na in the first place. Kaya dapat talaga mapalitan yung constitution na yan. Dapat mo. At May sulong na. kung ako nga masusunod dyan, hindi lang economic provisions ang aking ipapalitan, kundi pati na rin ang mga political provisions. Kagaya ng yung termino ng mga senador. Isipin mo, 6 years plus 6 years, magpapahinga ng 3 taon. Tatakbong governor o kaya congressman. Pagkaraan ng 3 taon, tatakbo lang naman senador, another 12 years na naman. Kita nyo si Drillo, 24 years ng senador. Ngayon, babalik na naman. Meron ba tayong nakikita na talagang kagula-gulantan or kapakinabang na ginawa ng mga senador sa 24 na taon na kanilang panunungkulan? Sino-sino pa? Sila Trillanes, 12 taon. Ngayon, babalik na naman. Sino pa? Kung sino-sino pa. Sa katotohanan yan, parang mas makapangyarihan pa yung mga senador kaysa doon sa presidente. Dahil presidente, limited lang sa 6 na taon ang kanilang term. Napakalaking At saka yung termino ng mga public officials, 3 terms, magpapahinga, and then another 3 terms. Magpapahinga ulit, another 3 terms. Kaya yung iba sa kanila, 30 years na nasa pwesto. Bakit sila panalo palagi? Kasi ginagamitan na nila ng influensya, pera. Pero sa tunay na pagbabago, sa totoo lang, ang Pilipinas ngayon ay isa sa mga nahuhuli sa buong mundo in terms of economic and social development. Kaya siguro Dahil din sa mga political restrictions na nangyayari. Kaya dapat yan, kung ako masusunod dyan, isusulong ko yung Chacha, aside from the economic provisions, isusulong ko rin yung political provisions at yung pag-shift into parliamentary from presidential para mas mapabilis ang pag-decide at ang pagpapatakbo ng bansa ay mas maganda.